Hi guys! Welcome dito sa Desana Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Ay, naku, bunjing. Parang bunjing. Huwag mo hawain, Tim, ha? Knight of Cups. Oh my gosh. May nanunuyo sa'yo. Meron. May nanunuyo sa'yo. Ano itong sinusuyo nyo sa'yo? Yung maging emotional ka, yung magregret ka, yung magregret ka, saan? Sa kanya? Yun ang sinusuyo niya na maging emotional ka, magregret ka sa kanya. Dahil na-miss mo yung opportunity with that person or dahil nawala siya sa buhay mo. Dahil kung nag-move on ka na o kung ikaw yung lumayo, magregret ka, gano'n. Na lumayo ka sa kanya. Kung naging cold ka, naging unemotional, sa kanya magregret ka at maging emotional ka pagdating sa kanya, no? Yan. Ano yan? Person mo ba yan? Nakarelasyon mo? Yung gustong magregret ka? Yung nanunuyo na yan sa'yo? Nakarelasyon mo. Ibig sabihin, past person mo, nakarelasyon mo, o karelasyon mo. Either dyan, yun ang sinusuyo niya. Yun ang parang wini-wish niya. Wini-wish niya yon. Wini-wish niya yan eh. Yan ang hiniling niya, yung parang sinusuyo niya na ano yun? Parang wini-wish niya sa picture mo na mag-regret ka, gano'n. Yun na nga. Nafo-focus sa picture mo. And then may ginagawa to. May ginagawa siya. Pwedeng witchcraft. Witchcraft. Para mag-regret ka. Para magsisi ka na tumalikod ka sa kanya. Na nag-give up ka. Pwede. Ano message ng angels for you? Assertiveness. Stand up for your beliefs. So, panindigan mo. You stand up for your beliefs, no? Huwag kang magpadala sa suyo niya. Baka abusado yan. Abusado ba tong person mo na may ginagawa sa'yo na yung sinusuyo niya, sinusuyo ka niyan. Sa picture mo, may orasyon yan, witchcraft eh. Abusado yan. Mukhang abusado, upright. Upright pa yun? Palang kasi kanina. Abusado yan eh. Stand up for your beliefs. Huwag kang magpadala sa panunuyo niyo sa'yo, sa panunuyo niyo sa picture mo. Siyempre, dumidiretso yan sa subconscious mind mo. Dumidiretso ba sa subconscious mind mo yung sinusuyo niyo sa'yo? Hindi. Hindi kanya mamanipula. Hindi dumidiretso sa subconscious mind mo. Yung panunuyo niyo sa'yo. Instead, ano nangyayari? Sa kanya ba pumapasok? Hindi naman. Basta hindi siya pumapasok sa subconscious mind mo. Hindi siya pumapasok sa'yo. Stand up for your beliefs and only say yes if you really want to. Kasi pasunodin ka niyan eh. Kung maapektuhan ka, kung papasok yun sa'yo, yung ginagawa niyang witchcraft na yan para mapasunod ka. Yan. Wala kang alam, edi biktima ka. Ikaw yung kawawa. Abusado na tapos manipulahin ka pa. Wow. Ano yung feeling sa'yo ng person na yan? Na sinusuyo niya yung picture mo. Ikaw. Sinusuyo niya na mag-emotional ka. Na mag-regret ka. Sa kanya. Na mag-regret. Parang magregret ka na wala siya sa buhay mo o basta may pagre-regret, no?
Ano yung feelings niyan sa'yo? Upright eh. Six of Swords. Sa'yo umiikot ang mundo niya. Hindi sa umiikot ang mundo niya sa'yo, kundi ikaw daw ang kukumpleto sa kanya. Yun, ikaw ang kukumpleto sa kanya. Parang obsessed din sa'yo. Obsessed sa'yo to kasi meron the shadow side. Obsessed ba yan sa'yo? Kaya nagagawa niya siguro yan. Obsessed. Oh. That's why until now, wala na kayo niyan. Until now, nag-antay pa rin to. Na magsisi ka, na mag-emotional ka sa kanya. Na magkaroon ng chance yung dalawa. Mga ganun ba? Kaya yan ang ginagawa niya sa'yo. And merong Six of Swords dito. Pwede nasama lang to. Pero, what's with the Six of Swords here? Oh, nag-aantay nga to eh. Oh, nag-aantay siya. Kailan magkaroon ng growth sa inyong dalawa. Nirelax niya yung damdamin niya. Kinakalma niya lang yung damdamin niya. Pero obsessed siya sa'yo. Yan. Ano pa ang iniisip ngayon ng person mo na yan? Sa'yo, yung person na yan na sinusuyo ka niya. Through your picture na magsisi o magregret ka. Na-in love siya sa'yo. Emotional siya sa'yo. Mahal ka niya. Yan. Affectionate siya sa'yo. Caring siya sa'yo. Nag-care siya sa'yo. Mga gano'n ba? Gusto niya ng reunion Gusto niya ng reunion. Ano yung yun ang dinidesire niya? Magkakaroon ng reunion sa inyo. Ano iniisip niya ngayon? Ng person na yan na sinusuyo niya yung picture mo. Upright ba yan? Yeah, it's upright. Full of jealousy. May selos siya, no? Sa color pa lang yellow. Tapos, dahil sa selos niya, parang napapraning. Tama. Napapraning siya dahil sa selos. Siguro iniisip niyan kahit na wala kang ibang person ay, alam mo yung napapraning siya, yung ganon. Or kung meron, lalo kung meron kang person, ay napapraning siya sa selos. Yung parang nababaliw, no? Parang nagkakaroon ng anxiety. No? Matindi yung selos niya na parang, parang napapraning nga. Ano yung balak niyan sa'yo, ng person na yan na sinusuyo niya yung kanya through your picture. Ang hirap naman explain. Ito, the Chariot. Ang mag-take na action sa'yo, ang i-pursue ka, ang maging courageous and determined, ang maging buo yung loob niya ba? No, pati. I-pursue ka, napuntahan ka, na hindi na siya mag-hesitate pa, napuntahan ka, or i-message ka, o mag-take na action sa'yo, gano'n, go na, gano'n. Ano ang possible next move niyan? Kasi wala pa naman, di pa naman nakapag-take na action. Anong possible next move niyan towards yung person na yun na sinusuyo niya kanya through your picture? Anong possible next move? Mag-antay pa. Mag-antay pa daw siya. Oh my gosh. Ano pa? Next. Anong possible next move ng person na sinusuyo kanya through your picture? What's with the strength here? Madami kasi meaning niya. Mag-take siya na action para makasama ka na niya. Ibig sabihin, maging matapang to. Na nasuyuin ka niya talaga na mag-take na action. Na maging maamo yun sa'yo. Na kung may pride yan ay parang ano yun, tanggalin niya yung pride niya. May pride? Oo. Kasi mag-i-effort siya sa'yo eh. Kung may pride siya, hindi siya makapag-effort sa'yo, di ba? Yan ang balakid, yan ang blockage, no? Pero kung tanggalin yung pride niya, ay maging maamo yun sa'yo.
susuyuin ka niyan, mag-effort yun sa'yo continuously. Mapuput na hard work yan siya. So, ano pa? Magte-take ng action Ace of Wands, so. Para mag-antay muna to. Siguro saglit lang naman. O, mag-antay ng ano. Na kung kailan siya ready na mag-effort sa'yo continuously. Yun na nga. Ayan. Yun ang possible na next action niya towards you. Ano kaya mga next na mangyayari sa inyong person na nanunuyo sa'yo through your picture? Witchcraft ginagawa. King of Swords. Magiging strong yung isipan nino. Pareho kayong dalawa. Maging strong yung isip ninyo. Yes, maging strong yung isip ninyo. Na hindi na mapasok ng mga manipulation ng iba. Ganon, manipulation. Hindi manipulation, kundi maging strong na kayo, shielded, ganon. Strong yung personality ninyo na hindi na kayo na nautusan ng iba, no? Oh, mga witchcraft nila, mga atake nila, mga scheme deceit nila, mga ganon, mga ill-wishing, mga ganyan. Kumbaga, yung strong, parang may conviction, ba? Parang ganon, na strong yung inyong, parang may paninindigan. Yung ganon talaga, sa kung ano yung gusto ninyo talaga. Yung ganon, na mamuhay ng kung ano yung gusto nyong buhay. Na magsama kayo, ganon, na kung ano yung inyong mga plano sa buhay ninyo, na hindi na kayo na nasusulsulan, hindi na kayo na uutusan ng iba na kung ano yung maramdaman ninyo, kung ano isipin ninyo, ganon. So, ano pa? Ang next na mangyayari sa inyong dalawa nitong person mo na yan. May pag-release dito. Upright ba yan? Upright naman daw yan. Oh. Upright. Oh. Ay, yun. Oh, may mag-release. Or maybe both of you mag-release. Maging courageous, maging matapang. Maging fearless na you will be together na hindi na niyo intindihin pa o isipin yung mga sabihin ng iba, yung mga blockage along the way. Kumaga, go kayo. Kung may mga blockage, may malalagpasan ninyo. Ganun ba? And then, talagang gagawa kayo ng paraan para malagpasan, no? And then, you will be together. Ayan, no? May pag-release dito. And then, makapaglagay kayo ng boundary, guys. Yan. Makapaglagay kayo ng boundary, a healthy boundary sa mga intruder, right? Sa mga intruder sa buhay ninyo, sa inyong relationship. Kasi baka may gustong ma-intrude, tama, sa mga intruder. O makapaglagay kayo ng healthy boundary na hindi nila mapakailaman, hindi nila panghimasukan yung inyong relationship. Ayan. So, ayan. Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo? Kaya, let's see. Moon, may paglilipat kayo sa place na parang tago. Tago ba tong place na ito lilipatan? Oh, tago talaga yan. Doon kayong magsasama. Oh, para tahimik yung buhay ninyo at masaya kayo. Hindi talaga masaya ang buhay pag madami mga evil eyes paligid. At may nang babantay sa bawat galaw ninyo kasi may mga tao kasi na hindi matino yung kanilang pag-utak, lalo kung may mga addictions at may mga bisyo at napaka-toxic na mga tao, may something ganon, pangbantay sa galaw at sa buhay ng iba, ng kapitbahay nila, yun. Tapos para may chismis sila, para may criticize, no? Ay pangit talaga pag may mga ganyan sa paligid mo. Para mamuhay kayo ng peaceful at masaya talaga, mas maganda yung may privacy kayo. Yung malawak yung lugar niyo na walang ganong mga inggitiro at may mga toxic or may something. Kasi alam niyo kung bakit. Pag may something din yung isang tao,
Lalo kung nasiraan ng ulo yan dahil sa drugs o dahil sa addictions niya o sa bisyo, mga ganun o kung ano man dahilan. Kasi yun ang nakakasira talaga ng utak, drugs, di ba? Maano yan sila, para bang parasite, mambisit, para bang perwisyo, sigalot. Ano yan sila, very toxic. Kasi ganyan na yung buhay nila, syempre. Yung iba niya, yung bisitin nila, basta ganun yan. Alam niyo naman siguro yan. Oo. Ganun yung mga yan. Pwede pang baliktarin ka pa ng mga yan na, kunwari, ipagkukwentuhan ka pa niya na, kunwari kung tingin ng iba na matino pa yan, pagkukwentuhan ka sa iba na ikaw yung siraulo, ganito ganyan, bantay niya ang galaw mo, tapos maghanap siya ng mga pwede niya i-criticize sa'yo, ganyan yung mga yan, guys. Tapos baliktarin ka niya, kung siya yung baliw, sabihin niya ikaw yung baliw, di ba? Pero yung focus niya, yung attention niya, bantay ng bantay sa buhay ng iba o sa buhay mo, ganon. Matino ba yung ganon? Hindi matino ang mga ganon tao. Kasi ang matinong tao, buhay niya, pinag-focusan niya, hanap buhay niya, gawain sa bahay niya. Hindi yung buhay ng iba na gusto niyang kontrolin, manipulate, at pangbantay sa buhay ng iba kasi gusto niya ng power, gusto niya control, may something na talaga, di ba? So ayan, ito na lamang guys for collective reading.